ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. Sa kabila ng modernong panahon, buhay pa rin sa ating kultura ang sinaunang pamamaraan ng panggagamot. Pero kailangan nga ba talagang mamili sa pagitan ng tradisyon at ng siyensya? Ito ang Quiapo, Maynila. Sa tabi ng simbahan, hile-hilera ang mga nagtitinda ng mga herbal na gamot. Nakilala ko si Ate Mayet, isa sa mga tindera rito. Ano po bang mga tinitinda ninyo? Mga ano po, bayabas, gayabano, lalundi, iba-iba po siya. Hindi naman pare-pareho. Ano po yung mga pinakamabebenta sa... Yung mga ano po, bayabas, sambong, sa sikmura kasi yun. Ano po? Sa sikmura, yung sambong, bayabas, gayabano, sa mga lamig. Tapos effective naman daw po? Oo naman, umiinom ako eh. Bukod sa mga dahon-dahon, may mabibili rin na mga nakaboteng langis na nakapagpapagaling daw ng mga sakit. Pati na rin mga anting-anting at sinasabing pantaboy malas. Sinasalamin ng Quiapo ang malalim na espiritualidad ng mga Pilipino at ang nakatatak na sa ating kultura ng mga sinaunang paniniwala. Tumungo rin kami sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang sadya namin doon, si Apo Adman Aghama, isang hilot binabaylan. Agad nagpatingin sa kanya ang kasamahan naming si Reynan na matagal nang may iniinda sa kanyang likod. Hindi na raw siya tinantanan ng sakit sa likod mula nang madisgrasya sa larong basketball. Agad nanguha si Apo ng mga halamang gagamitin niya sa panggagamot. Ang unang ginagawa ni Apo sa mga pasyenteng dumudulog sa kanya ay ang pagtatawas. Sa katutubong panggamutan, kailangan una merong diagnostic, pagtatawas. So yung tawas ay hindi lang siya yung ibig sabihin, ano bang pagkakaalam natin ng tawas? Ito yung tawas sa kandila, tawas sa itlog, tawas sa papel, etc. etc. No? So yun, una diagnostic. Usually ito rin ay tinatawag na pagsasala, ibig sabihin filtering, para malaman natin ano ba talaga ang naging sanhi ng karamdaman ng tao. Hindi raw lahat ng karamdaman ng tao ay pisikal. May mga bagay raw na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. So kung karamdamang physical, maaari natin siyang i-recommenda, ay pumunta na kayo sa doktor. No? Dahil kasi karamdamang physical na yan. O kaya, kung karamdamang spiritual, so tayo na ang gagamot nun. Sa tradisyonal na medisina, ang tawag sa sakit ay pilay. May iba't ibang klase nito. Unang-una, pag sinabing sakit, ang tawag natin noon ay pilay. So ang pilay ay merong maraming kategory, no? Kategory. Una, pilay bale, pilay ipet, pilay lamig, pilay hangin, at pilay usog, no? So may 5. So naintindihan natin yung pilay bale, no? Parang nabale, na break. Yung ipet na ipet ang ugat. Yung hangin na hanginan at nalamigan. Pero ang pinakamisteryoso raw sa lahat ay ang pilay usog. So usog. Ito yung very intriguing kasi napakalalim niya. Spiritual illness. So, ang basic na yun ay usog. Ibig sabihin, you've been moved out. Nausog ka. Kumbaga, pag nausog ka, ibig sabihin yung energy mo, parang umatras. So, nangyayari yun, either pag ang tao ay galit, di ba, parang hindi ka makalapit sa kanya kasi natatakot ka. So, ibig sabihin yung usog ay maaring makuha dahil kasi may takot ka. Or either, usog, unknowingly, hindi mo parang merong something na your energy is very powerful enough to move other souls. Ang usog, karaniwang hindi raw sinasadya. Pero kapag may intensyong makasakit ang isang tao, hindi na lamang basta usog ang tawag doon kung hindi kulam. Iba't ibang ritual ang ginagawa ni Apo sa panggagamot at marami na raw siyang napagaling tulad ng mga taong hindi magkaanak. Nagtuturo rin siya ng katutubong paraan ng panggagamot dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Nang tingnan ni Apo si Reynan,
napag-alaman niyang mayroong problema ito sa respiratory system. Pero naramdaman niyang may problema rin daw sa pamilya si Reynan na nakakaapekto sa kanyang kalusugan. Bagay na kinumpirma naman ni Reynan. Hininga namin ng opinyon ang isang doktor tungkol sa sinaunang panggagamot. Hindi naman daw ganap na sarado ang siyensya rito. Right now, science is evolving. No? There were certain practices in the olden times na, like for example, acupressure, acupuncture. This is now being studied as another use, no, another treatment for pain, di ba? For example, yung mga herbolarios, they're using herbs. Right now, meron na tayong PITAC, no? Yung Philippine Traditional and Alternative Program with the DOH. So dati wala tayong sa ngayon yan. No? We don't have a department talking about this alternative healing management. Pero kailangan daw dumaan sa masusing pag-aaral bago irekomenda ang isang bagay na nakapagpapagaling. We cannot recommend that which has no evidences. Okay? So kung wala pong ebidensya na ito ay nakakagaling sa mas maraming tao, hindi po natin pwedeng irekomenda yon. Pero babala ni Doc, kinakailangan pa rin ang dobleng pag-iingat. Baka raw kasi sa halip na gumaling ay lalong mapahamak. Kasi may mga iba na gumagamit ng mga produkto or mga gamot, for example, na may problema tayo in terms of yung mga contaminants, na? Or madumi, for example, na pwedeng mag-cause ng infection sa ating katawan. Pero bakit nga ba maraming Pilipino ang nagpapagamot sa mga albularyo? May sagot dyan ang isang sociologist. Una, mahal talaga no, ang magpagamot sa Western medicine. No? So kaya yung mga kababayan natin, doon sila nagpupunta kung saan mas simple at walang bayad, kumbaga. So donation lang. No? At saka doon sila sanay. No? Alam nila kung anong gagawin sa kanila at alam nila at meron sila ng materyales na hihingin o itatapal or gagawin para gumaling sila. So kumbaga familiar, no? Hindi ka natatakot, alam mo, no? At walang bayad. Bukod sa mas praktikal para sa marami nating mga kababayan, nag-uugat din daw ito sa ating kultura. Wala naman talaga ang Western medicine eh. Yung advent niyan kasabay ng colonialism. Nung dumating yung mga Espanyol, doon pa lang talaga yan nagsimula. Pero before, nabuhay tayo ng walang ganan. At tayo mismo ang gumagamot. At syempre, may mga sarili tayong paniniwala at teorya. Pero tayong mga mystical theories tungkol doon sa mga sakit natin. Kaya kaya natin itong gamutin. Sinasalamin din daw ng mga paniniwalang ito ang malalim na espiritualidad ng mga Pilipino. Pero ito'y nakadepende kung ano ang gusto ng kalikasan, kung ano ang basbas ng nuno, no? So may mga ganon. So yung paniniwala ang mas malalim doon. Pag naniniwala ka, nagagaling ka, gagaling ka. Sabihin mo sa akin, masakit ka. Sa huli, tamang balanse lamang ang kailangan na may kasamang pag-iingat dahil wala namang mawawala sa taong naniniwala sa parehong tradisyon at siyensya.